Malapit nang gawin ng Rusya ang pinakamahalagang desisyon nito sa mga nakaraang taon, tsak na mula pa nung huling bahagi ng 2022 o maging mula sa desisyon nitong salakayin ng Ukraine noong Pebrero ng taong iyon. Totoo, dapat pumili ang Kremlin kung magmomobilisa sila ng mas malaking puwersang sa pilitang ipapadala sa Ukraine. Iyan ang iginigiit ng Kyiv na mangyayari sa loob ng 2 buwan. Ang epektibong mobilisasyon ay magpapalakas sa mahihinang bahagi ng Russia sa ilang bahagi ng frontline, magpapahintulot sa pagsulong sa iba pang bahagi at posibleng maglunsad ng bagong direksyon ng pag-atake. Kung pumalpak ang pagpapatupad, maaring maging ekonomikong baldado ang Russia o magresulta sa pagbagsak ni Vladimir Putin sa kapangyarihan. Gayunpaman, dahil ito ay mundo ng geopolitika, hindi lahat ay maaaring gaya ng inaakala. Kaya ngayon, kailangan nating pag-aralan ng mas insinan ang estratehiyang pampulitika militar at mga kampanya ng disinformasyon sa larangang ito. Ngunit maaring nasasaksihan natin ang sariling laro ng Ukraina na isinasagawa na maaring magpasimula ng mga problemang nais iwasan ng Rusya, ngunit sabay ring magdulot ng mismong mga problemang nais iwasan ng Ukraina. Ngayon, tatalakayin natin ang paksa sa 4 na yugto. Una, ilalahad ko ang background ng pahayag sa mobilisasyon. Ano ang posibleng nangyayari, kailan ito pwedeng mangyari, at bakit nais ng Rusya gawin ito? Pagkatapos, susuriin natin kung bakit gustong-gusto ng Ukraine na ipaalam sa publiko ang nalalapit na mobilisasyon na ito o di umano'y mobilisasyon. At para sa inyo na matagal ng kasama ko, oo, tatapikin na naman natin ang karatula. May pangganib sa estratehiyang ito dahil kung epektibo ito at matibay ang kontrol ni Putin sa politika ng Russia, maaaring mauwi ito sa kabaligtarang epekto. Susurin natin kung bakit maaaring mangyari yon at ang mga kondisyon na kinakailangan para mangyari ang epekto na yon. Sa huli, titingnan natin ang sitwasyon sa Ukraine para sa mga palatandaang maaaring totoo ang babala tungkol sa mobilisasyon at iunay ito sa political scandal noong nakaraang linggo. Simulan natin sa buwad ng pahayag tungkol sa mobilisasyon. Ayon sa Ukraine, mataas ang panganib na magmobilisa ang Russia ng hanggang 500,000 lalaki para magsilbi sa Ukraine. Ang tinutukoy na panahon dito ay maaring mangyari sa loob ng 2 buwan mula ngayon. Iyan ay kasabay ng pagtatapos ng halalan sa parlamento ng Russia sa Setyembre 20. Tulad ng tatalakayin pa natin, hindi magiging popular ang mobilisasyon kaya't ayaw ng Kremlin itong ianunsyo bago matapos ang botohan. Alam ko na maaring mukhang kakaiba ito dahil mas nagiging otoritarya ng Russia. Pero may limitasyon pa rin ang kapangyarihan at kontrol ni Putin sa mga tao. Kahit ang mga eleksyon na may nakatagdang mananalo ay nakakabahala pa rin sa mga autokrata dahil ang mismong eleksyon ay maaring maging panawagan para sa sabayang protesta ng mga mamamayan. Makikikita mo pa ang limitasyon ng kapangyarihan ng Kremlin sa proseso ng mobilisasyon. Sinabi ko kanina na i-mobilisa ang mga sundalong ito sa Ukraine. Sa katunayan, ayon sa batas ng Russia, sila ay imomobilisa sa lupa ng Russian Federation na dating teritoryo ng Ukraine bago nilagdaan ang mga pahinang tinitingnan mo ngayon. Kakaiba ang patakaran ng conscription sa Russia dahil ayon sa batas, ang mga sundalo ay pwedeng ipadala lang para depensahan ang teritoryo ng Russia. Nagbabala ang Ukraine na may mga agad ipapadala sa Eastern Front sa loob ng 2 linggo matapos ang mobilisasyon. Malamang ito ay sa katimugan kung saan ilang buwan nang nasa depensiba ang Russia dahil sa sunod-sunod na counter-logistic strikes ng Ukraine. Para sa mga natitira na tatanggapan ng pagsasanay, pinakamadali nilang puntahan ang hilagang bahagi ng front para mas mabilis makaabante sa Kharkiv. Isang malikhaing paraan na mangangailangan ng konting pagbabago sa batas ng federasyon ay ang pagpadala sa kanila para lumikha ng bagong front mula Belarus pababa sa Kyiv. Alam mo, dahil sobrang epektibo niya noon. Ang huling posibilidad na binanggit na mangangailangan ng mas malayang paglika ng mga bagong batas ay ang pag-atake sa Baltics. Baka napansin mo ang pagdududa ko tungkol sa huli. Dahil sa lahat ng mga ulat tungkol sa paksa, dapat tayong maglaan ng oras upang talakayin ang kredibilidad ng pahayag. Kaya, totoo ba ito? Mapapansin mong hindi pa ito lumalabas sa mainstream media kaya may pagdududa rito.
Sa halip, mga outlet tulad ng Kyiv Post at War on the Rocks na may interes sa reyon o militar ang nagbigay pansin sa paksa. Alam ko ito dahil sa bumabalik na sponsor ng video natin ngayon, ang Ground News. Bukod sa pagsubaybay sa coverage at pagkiling ng mga outlet, itinatampok din ng blind spot feature ng Ground News ang mga kwentong hindi napapansin ng bawat panig ng pagkakahating pampulitika. Tulad ng kanan na hindi pinansin ang tawag ng bagong punong ministro ng Britanya kay Zelensky at kaliwa na binaliwala ang dami ng langis na in-export ng Iran sa panahon ng tigil putukan na hindi naman talaga tigil putukan. At sa pagpunta sa ground.news/lines-on-maps o pag-scan ng QR code sa iyong screen, maaari kang makakuha ng napakagandang diskwentong 40% sa Vantage Plan na nagbibigay sa iyo ng access sa lahat ng mga tampok na ito at marami pang iba. Salamat ulit sa Ground News sa pagsuporta sa video natin ngayon. Sige, balik tayo sa pangunahing tanong. Totoo ba ang mga pahayag na ito? Maaring oo, pero ang mga pahayag mismo ay hindi makakaapekto sa opinyon ko sa alinmang direksyon. Mayroon tayong sitwasyon na yon na mas mabuting wag pakinggan ang sinasabi ng mga leader. Ipagpalagay nating totoo ang mga pahayag at sa bandang huli ng Setyembre maglalabas ng panawagan ng Kremlin para sa mobilisasyon. Nais ng Ukraine na gawing mahirap para sa Russia na may sakatuparan yon, kaya't layunin nilang may layo ang mas maraming lalaking Ruso mula sa Russia hanggat maaari. Ang mga pahayag na ito ay babala sa mga maaaring maapektuhan. Kailangan nilang ihanda na ngayon ang kanilang mga plano sa pagtakas o kusang umalis ng bansa upang hindi sila mabigla. Magpalit muna tayo ng pananaw. Malinaw na negatibong epekto ng mobilisasyon para sa Kremlin ay ang sagabal nito sa ekonomiya. Oo, sa technical, hindi mo nababayaran ang mga voluntaryong kontrata kaya parang nakakatipid ito sa federal na budget. Pero ang 500,000 tao na yon ay biglang titigil magtrabaho at mag-ambag sa ekonomiya. Lahat ng may trabahong kaugnay sa kanilang gawain ay mahihirapan din. Obligasyon pa rin ng gobyerno na bigyan ng kagamitan at armas ang mga bagong sundalo. Mas mura sa una ang pilitin ang mobilisasyon kaysa itaas ang bayad sa mga voluntaryong kontrata, pero may seryosong pangmatagalang epekto ito sa ekonomiya. Isa pang negatibong epekto na tatalakayin pa natin mamaya ay ang pampulitikang kaguluhan dulot ng sapilitang pagpapadala ng sundalo. Mga protesta sa kalsada, banta sa kasalukuyang rehimen at iba pa. Kung nahihirapan kang mag-recruit ng sapat na kalalakihan sa pamamagitan ng voluntaryong kontrata, kahit pa may malalaking alok na pera mula sa pananaw ng isang karaniwang Ruso, may sinasabi ito tungkol sa kung gaano talaga ayaw ng mga taong yon na pumunta sa Ukraine. Inaalok pa rin ng Rusya ang mga kontrata, sinasabi na mas masama pa rin ang sapilitang pagre-recruit na yon. Kung titingnan natin ang pananaw ng Kyiv, kung kaya mong magdulot ng kaguluhang pan-ekonomiya at krisis pampulitika bago pa man magpasya ang Rusya sa mobilisasyon para na itong libreng panalo. Sige, paano mo nga ba sisimulan ang mga ganong reaksyon? Sa pagkumbinsi sa lahat na maaaring mangyari ang mobilisasyon anumang araw. Sa kabilang banda, ang mensahe ng Ukraina ay wala talagang likas na kredibilidad. Totoo man o hindi, tila nais pa rin ng Kyiv iparating ang parehong mensahe. Kaya ako interesado sa mga kwentong ito. Hindi agad ako sigurado kung ano ang paniniwalaan ko. Ganito, higit o kulang, tinitingnan ng mga pamahalaan ng NATO ang ideya na maaring salakayin ng Rusya ang isang bansang Baltiko bago matapos ang taon. Katawa-tawa ang ideya, pero pwedeng magpalakas ito ng pro-Ukrainian na damdamin sa mga kaalyado. Hindi yon ang pinakamasama at hindi rin masama kung magdudulot ito ng dagdag suporta sa gastusin ng militar ng mga kaalyado dahil nag-aalala ang NATO sa posibleng pag-atake ng Rusya sa loob ng mga 4 na taon matapos makapagpahinga ang Kremlin mula sa digmaan sa Ukraine. Gayunpaman, dapat kong banggitin na maaaring magdagdag ng tropa ang Rusya sa hangganan kung susubukan ng kanilang espesyal na puwersa ang isang hindi regular at mapanulsol na pag-atake gaya ng sinasabi ng intelihensya na posibleng mangyari sa Poland. Iba ito sa mungkahi ng Ukraina kaya itinatakwil ang pahayag nila tungkol sa pag-atake sa NATO bilang mensaheng walang naibibigay na impormasyon. Tatalakayin ko ang mas mapagkakatiwala ang senyales mamaya, pero sa tingin ko dapat muna nating pag-usapan kung paano ito maaring magkaroon ng kabaligtarang epekto sa Ukraina. Ang mobilisasyon sa Rusya ay magiging hindi popular na pulisya.
Sa katunayan, nagdulot ito ng matinding pagtutol noong taglagas ng 2022 kaya napilitan ng Kremlin na umatras dito dahil sa takot sa mga napoprotesta sa kalsada. Hindi malinaw sa amin bilang tagamasid kung gaano kahina ang kapit ni Putin sa pwesto niya. Kung iniisip niyang isang hibla na lang ang kapit niya sa pwesto, malamang hindi siya magpapatawag ng mobilisasyon sa anumang sitwasyon. Ideal ito para sa estratehiya ng Ukraine dahil pwedeng bigyan ito ng dagdag na alalahanin ng Kremlin at maaaring magsimula ng mga pag-aalsa na nais ng Ukraine. Sa kabilang banda, isipin na medyo alanganin ang tingin ni Putin sa pwesto niya. Kung talagang gusto ni Putin na manalo sa digmaan sa Ukraine, maaaring matukso siyang magpatupad ng mobilisasyon. Ang kapinsalaan, tataas ang pinsalang pang-ekonomiya at tataas din ang katamtamang panganib na may magpatalsik sa kanya sa pwesto. Nakikita mo ba kung saan patungo ito? Sabihin nating tumama sa nerbiyos ng mga karaniwang Ruso ang babala ng Ukrainya. Yung mga kaya, tumatakas. Yung hindi kaya, nagsisimulang magprotesta. Sige, pag-isipan mo ulit kung bakit ayaw ng Kremlin magmobilisa. Una, ito ay pinsalang pang-ekonomiya sa bansa. Pero may bahagi na niya na nangyari na. Pangalawa, ito ay hindi matatag na politika. Ngayon, nasa lansangan na ang mga nagpoprotesta. Ngayon, malino na sa Kremlin ang laki ng banta ng mga ito sa rehimen. Posible ngayon na iniisip ng Kremlin na sulit na ang magmobilisa kahit na hindi ito ganoon noong simula. Ang Ukraine ang sani ng problema na sinisikap din itong limitahan. Hindi ko alam kung gaano kakomportable ngayon si Putin. Nabanggit ko na noon ang aking duda na bahagya na lang siyang nakakapit sa kapangyarihan at desperadong mabawi ang takbo ng digmaan sa Ukraine para manatiling buhay sa politika. Sa totoo lang, ang mga oligarko sa Russia ay makakahinga ng maluwag kapag natapos ang digmaan dahil maaari na silang muling kumita. Ipinahaya ko rin ang pagdududa na mabuting solusyon ang mobilisasyon sa problemang ito, anuman ang kapit ni Putin sa kapangyarihan. Talagang masama ang kalagayan ng ekonomiya ngayon. Hindi ko iniisip na mas magandang solusyon ang sumugal sa huling baraha sa anyo ng mobilisasyon. Tandaan, kailangan din ng daan-daang libong bagong sundalo ng kagamitan. Hindi rin mareresolba ng Kremlin ang problema kahit sa pilitang magpatawag ng 1,000,000 manggagawa para pumasok sa mga pabrika at mantrabaho ng walang bayad. Kailangan kong muling pag-isipan ang paniniwala ko kung totoong itutuloy nga ito ni Putin. Isang interpretasyon na siguradong magiging pangunahing kwento ay desperado na si Putin kaya napilitan siyang ituloy ito. Pwede ring ipaliwanag ito bilang epekto ng mahigpit na kontrol ni Putin sa kapangyarihan kaya maliit ang tunay na banta sa politika kumpara sa benepisyo ng pagdagdag ng tauhan. Wala sa dalawang konklusyon ang mukhang makatwiran base sa alam natin kaya nga nakapagtataka kung bakit ianunsyo ang mobilisasyon. Bilang huling pagninilay ngayong araw, hindi ko akalaing puro salita lang na walang laman ang nakita natin mula sa Ukraine. Baka sinusundan mo ang iskandalo sa Kyiv tungkol sa pagtanggal ni Zelensky kay Defense Minister Mikhailo Fedorov. Sikat si Fedorov sa bansa, pero nagkaroon siya ng alitan kay General Oleksandr Syrsky, pinuno ng militar ng Ukraine. Ang paliwanag sa publiko ay hindi naging epektibo si Fedorov sa pagre-recruit para sa frontline ayon sa mga komandante ng Ukraine na naniniwalang ito ang tamang hakbang bilang tugon sa mobilisasyon ng Russia. Nagkaroon ng hidwaan sa dalawang panig at pumabor si Zelensky kay Syrsky. Ang pagtanggal kay Fedorov ay senyales na may kapalit na totoo ang pahayag ng Ukraine tungkol sa mobilisasyon. Hindi mo gugustuhing alisin ang isang kilala at mahusay na ministro sa technical na bahagi ng digmaan kung walang sapat na dahilan. Paalala lang na ayon sa lahat ng ulat, si Fedorov ang pangunahing responsable sa pag-usad ng Ukraine sa timog. Hindi natin dapat ituring itong patunay na mobilisasyon ang iniisip ng mga gumagawa ng patakaran sa Ukraine. Maaring dahil sa panloob na politika ang pag-alis ni Fedorov at nagsisilbi itong maginhawang palusot. Tulad ng dati bilang tagalabas, wala tayong alam at kailangang maghintay ng dagdag na impormasyon para maintindihan ang sitwasyon. Dapat ko ring sabihing nagpapatuloy pa ang mga protesta habang sinusulat ko ito at marami ang nagsasabing papalitan na ni Zelensky si Syrsky. Maaring nangyari na ito sa oras na mapanood mo ang video na ito. Kung ganon, sa tingin ko, hindi nito binabago kung paano natin dapat unawain ang nabanggit na argumento tungkol sa costly signaling.
Ang administrasyon ni Zelensky ay nagsasagawa ng damage control matapos maliitin ang kasikatan ni Fedorov kahit nangihibabaw sa mga puwersang pansiguridad ng bansa ang pananaw na kailangan ng Ukraine ng mas maigpit at maagap na hakbang. Kaya ano ang mga pangunahing aral natin para sa araw na ito? Matatag ang paniniwala ng Ukraine na seryoso ang Russia sa mobilisasyon nito. Malaki ang insentibo para baluktutin ang talagang sinasabi ng intelligence ng Ukraine tungkol dito, kaya dapat din tayong tumingin sa ibang palatandaan. Nagbibigay ng kaunting ideya ang kasalukuyang pagpapalit ng mga miyembro ng gabinete pero wala pang tiyak. May panganib na mauwi ito sa masama para sa Ukraine. Salamat ulit sa Ground News sa suporta sa video natin na yon. Pumunta sa ground.news/linesonmaps o iscan ang QR code sa iyong screen para makakuha ng napakagandang diskwento na 40% sa Vantage Plan. Pwede kang pumunta sa aking pangalawang channel para panuurin ang video tungkol sa pagsisikap na suriin ang mga pahayag na 30 minuto lang nabubuhay ang mga sundalong Ruso sa unahan ng labanan. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like, share at subscribe. Makikita ka ulit ni William Spaniel bukas. Ingat lagi!